tayo po ay nagsasalita dito nang sa ganon ay hindi po mailigaw ng ating mga kalaban, yung ating mga kapwa Pilipino na hindi alam ang katotohanan. Kaya nga, okay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito na naman po yung lingkod ni Epifanio Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. At syempre sa ating pag-uumpisa, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po mayroong mga mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, binabati din po natin ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos, at siyempre ang ating mga taga-subaybay sa ibang bansa, no? Lalong-lalo na po yung ating mga bago mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, sa araw pong ito ay pag-uusapan ho natin, ano? Ako naniniwala ako, mga minamahal ko mga kababayan, sa nangyayari ngayon, sa nangyayari ngayon dito po sa mga Duterte, lalong-lalo na po dito kay Sara Duterte, na kung saan ay may kinakaharap po na impeachment complaint, na kung saan yung impeachment complaint na ito ay hindi lamang po iisa. Hindi lamang po iisang impeachment complaint ng kinakaharap niya. Kundi ako nagkakamali, 3 hanggang 5 impeachment complaint yata yung kanyang kinakaharap ngayon. So, kaya nga ang ginawa nito ni Sara, nakita niyo naman sa sobrang spoil dito sa kanyang tatay, marami naman pwedeng kuning abogado na matinutino. Meron namang abogadong pwedeng kunin sila na bata-bata, pero bakit sa tatay siya lumapit para ipagtanggol siya? Dahil alam ni Sara Duterte na itong kanyang ama ay pagtatanggol talaga siya. Siyempre alam niya na Monica Iha ng isang demonyong mataas ang sungay, na kung saan walang kasing sama, walang kasing demonyo, walang kasing diablo itong kanyang ama, na inaasahan niya na makakapagligtas sa kanya. So, siyempre, inaasahan na natin yan. Wala namang iba talagang lalapitan itong si Sara Duterte. Siyempre, yung kanyang ama na nagturo po sa kanya kung papaano magnakaw sa pera ng taong bayan. Alam na natin yan. Wala siyang ibang lalapitan kundi yung kanyang ama na nagturo sa kanya kung papaano magdrama kapag nasusukol na. Siyempre, alam naman natin yan. Wala talagang ibang lalapitan nitong si Sara Duterte kundi yung kanyang ama na kung saan nagturo sa kanya ng mga diskarte kung papaano makakakuha sa pera ng taong bayan sa legal na pamamaraan. Legal na pamamaraan na kung saan kung titignan po ninyong mabuti ay talagang yung diskarteng ito ay diskarte po ng isang politikong magnanakaw, traidor sa ating bayan. Okay, sa tingin ko lang po ito'y base lamang po sa aking obserbasyon, mga minamahal kong mga kababayan. Ako natitiyak ko na sa mga nangyayaring ito, mas paitingin pa ng mga Duterte yung kanilang mga plano. Paitingin pa ng mga Duterte yung kanilang mga diskarte o pamamaraan o hakbang para po baliktarin ang istorya o iligaw ang taong bayan sa katotohanan. Alam po natin yan, at yan po ay ine-expect na po natin, sapagkat alam naman po natin talaga yung galawan ng mga Duterte. Alam natin yung laman ng kanilang mga utak. Alam natin kung gaano katuso yung mag-amang ito o yung mga Duterteng ito. Natitiyak ko, mga minamahal ko mga kababayan, na mas gagawa pa sila ng mga diskarte o pamamaraan para po sirain ang ating mahal na Pangulo. At hindi lamang po siyempre ang ating mahal na Pangulo ang natitiyak ko na sisirain nila. Natitiyak ko dito, maging si House Speaker Martin Romualdez, maging si First Lady Liza Araneta Marcos, at higit sa lahat, maging yung quad
Quadcom na kung saan isa po sa nag-imbestiga o talagang hindi isa, pangunahing nag-imbestiga sa mga ginastos o sa mga kasalanan o sa mga pandarambong nitong ni Sara Duterte. Kaya natitiyak ko, mga minamahal kong mga kababayan, na gagamitin talaga ni Sara Duterte yung kanyang impluwensya, gagamitin nila yung kanilang mga pera, gagamitin nila yung kanilang mga koneksyon para lamang po pabulaanan, iligawan taong bayan sa katotohanan. Expected na po natin yan dahil alam naman natin ang ligaw ng bituka nitong mga Duterte. Alam natin yung utak ng mga yan. Alam natin yung galawan ng mga yan, no? Kaya nasisiguro ko sa pagpasok ng 2025, magkakaroon po dito talaga ng mahigpit na labanan. Magkakaroon po talaga ng pagkilos itong mga Duterte na kung saan ay talagang madugong pagkilos ang gagamitin nila, gagawin nila para lamang po mapagtakpan ang kanilang sarili. Kaya nga po sa pagpasok ng 2025, sa pagpasok ng 2025, marami po tayong masasaksihan, marami po tayong makikita, marami po tayong mayroon pang mga katotohanan o mayroon pang mga sikreto na matutuklasan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa mga Duterte. At natitiyak ko na sa pagpasok ng 2025, meron pong mga sasabog na mga sikreto, merong lilitaw, merong mga magaganap na kung saan hindi inaasahan ng ating mga kababayan. So, sana, mga minamahal kong mga kababayan, sa pagpasok po, sa pagdating po ng eleksyon, para po maproteksyonan natin ang ating mahal na Pangulo laban po sa mga demonyong mga politikong katulad po ni Sara Duterte, kalaban nating mga demonyong ito, dapat po magkaisa tayo, mga minamahal ko mga kababayan. Wala pong ibang pwedeng magtulungan kundi tayo. Wala pong ibang pwedeng magtulungan kundi tayong mga nakikisa at nagmamahal po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging kay House Speaker Martin Romualdez at syempre sa ating mga kababayan at syempre sa ating mga magigiting na congressman dyan sa Kamara, dyan sa Quadcom. Kung mahal natin ang ating bansa, kung mahal natin ang ating Pangulo, kung mahal natin yung mga kongrista na kung saan nagtatanggol sa ating mga karapatan, dapat isipin nating mabuti. Tingnan nating mabuti kung sino yung binoboto natin. Tandaan ninyo, mga minamahal kong mga kababayan, kapag yung mga kaalyado o karamihan sa mga kaalyado ng mga Duterte ang nanalo, natitiyak ko nagagawa o kikilos sila ng malawakang mga galaw na kung saan babalik na rin nila ang sitwasyon. Babalik na rin nila ang sitwasyon na kung saan imbis ni si Sara Duterte o mga Duterte ang managot sa kanilang mga kasalanan, ang mananagot po dito at ang makukulong o malalagay sa hindi magandang sitwasyon, walang iba kung hindi yung ating mga congressman, maging ang ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya nga, mga minamahal ko mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, kinakailangan po ng ating Pangulo, kinakailangan po ng ating mga congressman, kinakailangan po ng ating Pangulo o ng ating mga mambabatas dyan sa Quadcom, yung ating pong suporta, no? Suporta. Kung papaano sinusuportahan nila, kung papaano nagsiservisyo sila sa mga Pilipino sa atin na binibigyan nila ng hustisya, yung mga hindi nabibigyan ng hustisya, dapat tulungan natin sila, proteksyonan din natin sila. Wala tayong ibang magagawa kundi bumoto ng mga taong kaalyado po ng ating mahal na Pangulo, nang sa ganon ay may pagpatuloy po nila yung kanila po magagandang hangarin. May pagpatuloy po nila yung kanilang mga pagsiservisyo para po sa
sa taong bayan. Alam nyo mga minamahal kong mga kababayan, natitiyak ko na kapag ka ang mga kaalyado ng ating mga kalaban ang nanalo, natitiyak ko yung isang presidenteng matino, yung isang presidenteng walang ibang ginawa kundi magserbisyo sa taong bayan, ay gagawan nila ito ng kasalanan kahit ito'y walang kasalanan. Natitiyak ko mga minamahal ko mga kababayan na yan ang kanilang gagawin sapagkat nagawa na nila yan sa ibang mga politikong matino at malinis ang hangaring katulad po ni Senador Antonio Trillanes maging ni Laila de Lima. Mga minamahal kong mga kababayan, natitiyak ko, kaya nga kung mahal natin ang ating mahal na Pangulo, gumawa po tayo ng paraan. Iligtas natin sila sa kapahamakan na kung saan may mga demonyo na nagnanais na sila po ay kumbaga ibaliktarin. Alam na po natin yan, nagagawin nila yan. Dahil alam naman po natin yung ligaw ng bituka ng mga Duterte. Sa lahat ng mga demonyo, sa lahat ng mga diablo, sila na yung pinakamatinding nila lang na nabubuhay dito sa mundo na kung saan pakawala ng diablo mula sa impyerno. Mga minamahal kong mga kababayan, natitiyak ko gagamitin nila ang kanilang pera. Natitiyak ko gagamitin nila ang kanilang impluwensya. Natitiyak ko gagamitin nila ang lahat para lamang baliktarin ang lahat. So, sana po ay magkaisa po tayo mga minamahal kong mga kababayan. Alam nyo kung bakit ako nananawagan na magkaisa tayo? Tandaan ninyo, kapag ang mga kaalyado ng ating mga kalaban ang nakaupo sa kanilang mga posisyon, ang una po magiging kawawa dito ay hindi po iisang tao lamang o dalawang tao, tatlong tao lamang, kundi tayong mga Pilipino na naghahangad, umaasa, naghahanap ng tunay na serbisyo sa isang politiko. Mga kababayan ko, natitiyak ko na kapag ang mga kaalyado ng mga Duterte ang nanalo, yung mga naranasan natin noon sa kamay ni Rodrigo Roa Duterte, na kung saan tayong lahat ay nakakaranas ng takot, pangamba, ay muli natin itong madarama. Muli natin itong makikita yung mga kahayupan, mga kademonyohan, yung kaguluhan, patayan. Muli natin itong masasaksihan. Kaya nga mga minamahal ko mga kababayan, wala pong pwedeng magdesisyon dito, wala pong ibang pwedeng magluklok sa mga politiko, kundi tayong mga taong bayan. Kundi tayong mga Pilipinong mayroong prinsipyo, may paninindigan at nakakaalam ng tama at mali. Tandaan ninyo, kapag ang mga Duterte na naman ang nagwagi, mga Duterte na naman ang humawak sa mataas na kapangyarihan o maghahari-harian sa ating bansa, dadami na naman po yung mga magiging biktima nila. Habang namimiktima sila ng mga inosente, dadami at lalawak na naman yung droga sa buong bansa. Alam naman natin na yung mga ginagawa ni Duterte ay front lamang yon, kaplastikan lamang yon. Ang pinapatay niya yung walang alam sa droga, samantalang yung may alam sa droga, yung mga drug lords ay kakampi niya na kung saan ay pinoprotektahan niya. Ganyan po ang estilo ng mga Duterte, malamapya, nagkukunwaring galit sa masama, pero ang totoo, sila yung totoong masama. Sila yung totoong mga demonyo, mga diablo, na kung saan nagtatago sa kanilang mga magagandang sinasabi. Kaya mga kababayan ko, kung mahal ninyo ang ating bansa, huwag ninyong hayaan na madaya tayong muli ng mga Duterte, sapagkat alam natin ang kanilang mga galawan na kung saan natuklasan na sa pamamagitan po ng pag-iimbestiga ng ating mga congressman dyan sa Quadcom. Kaya nga lagi tayong umaantabay at nakikipaglaban, hindi po ito para lamang po tayo ay mag-vlog, kundi tayo po ay nagsasalita dito para po sa taong bayan. Tayo po ay nagsasalita dito nang sa ganon ay hindi po mailigaw ng ating mga kalaban, yung ating mga kapwa Pilipino na hindi alam ang katotohanan. Kaya nga sa tuwing tayo po ay nagsasalita dito, tayo po ay nagsasalita na mayroon pong paninindigan. Tayo po ay nagsasalita dito nang sa ganon po ay mapaglingkuran natin
ng ating mga kababayan na sa ganon sila ay magising sa katotohanan. Kaya po tayo nagsasalita dito ng sa ganon ay maimulat po natin ang kaisipan ng ating mga kababayan kung ano ang tunay na nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya nga, hanggat nandito po ang programang ito, tayo po ay magsasalita, tayo po ay maghahayag ng mga katotohanan na dapat malaman po ng ating mga kababayan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.